So magandang araw mga boss. So ito tayo. May ginagawa na naman tayong kalokohan sa Starex natin. So ito, ah reverse parking sensor mga boss. Yan. Papalit tayo ng reverse parking sensor kasi yung sensor natin na stuck masyado ng sensitive. So kahit malayo yung obstacle sa likod, tumutunog siya ng dire-diretso. So sira na yung sensor nun. So ngayon nagpapalit tayo ng sensor. So ganitong sensor binili natin, generic lang sa Shopee. Kaya ganito pinalit natin para madaling palitan. I mean, pag nasira ito, makaka-order agad tayo sa Shopee shop. Pwedeng palit-palit na lang. So mura lang naman to, nasa 500 lang to sa Shopee. Ganito rin yung gamit ko dun sa luma kong Corolla. And sa sa review o sa performance naman, okay naman siya kasi tumagal siya. Halos 4 years na siya doon sa Corolla ko, buo pa rin. Gumagana pa rin ng maayos. So ito guys, yung beeper niya, ito yung may monitor. Yan. Yung ganito monitor niya. So yung Corolla ko nakaganito rin. Ayan. May monitor na to. So pwede nyo ilagay ito doon sa may dashboard nyo, or pwede nyo rin siyang gamitin as beeper. So ang gagawin ko rito, since ayoko magpagapang ng wire dito sa gilid kasi masyadong malayo, gagawin lang natin siyang beeper. Ayan. Yung beeper, yung ganito lang, speaker lang. Katulad nung nandito. Ayan. So yan, stock pa yan. Stock na beeper yan. Nasubukan ko na yan sa module nito, pero ito hindi gumagana dito. So hindi sila compatible. So ito, papalitan na natin to. Ang lalagay natin ito. Tapos dito natin lalagay. So hindi ko nagagamitin yung monitor niya. Mag-a-act na lang siya as beeper o yung tumutunog. Kasi ito tatanggalin na natin since paos na rin to eh. Sira na to. Yan yung stock. So sa pag-i-install mga boss, kailangan natin mag-oversize nung lalagyan ng sensor slot. Ayan. So yung tatlo nakabit na natin. Ayan. Mga bago yan. Ayan. Ito, pakita ko lang sa inyo. Kasya na to eh, na-oversize ko na tong butas nito. Ayan. So ilalagay na lang natin to. Hindi kasya yung bagong sensor doon sa lumang butas kasi masyado tong malaki. Mataba to ng bahagya. Ito yung luma. Ayan. Yan yung luma. Payat siya. Tapos ito, mataba. Ayan. Mas mataba to ng bahagya. So kung ito ilalagay mo rito, masyadong maluwag din. Bukan natin. Ayan, maluwag siya. May wire pa yun ha, may wire pa sa ilalim, pero maluwag siya. So kailangan nating i-oversize yan. So sa pag-oversize, pag bumili kayo ng ganito, may kasama na siyang ganito. Yan, yung pambutas. Pero hindi ito yung ginamit ko kasi may butas na yan, may existing na butas na eh. So pag ito yung ginamit, pwedeng magasgas yung bumper. So ang ginamit ko, ganitong step drill. Ayan. Yan yung sukat niya. Etong binili ko sa Shopee ko lang ito binili hanggang 32. 8mm to 32. Yan. So malaki yung butas niya. Tapos ang butas nung para sa sensor hanggang dito lang ito. Itong step na ang sukat nito ay ang number ay 22. Yan. 22, 24. Yan yung bubutasan. Subukan nyo muna sa 22 kung kasya, 10, 24. Alam ko 24 to. Yung nabili kong sensor is 24. Yung stock niyan parang nandito lang 20. Yung original na butas 20 lang. So oversize mo siya hanggang 24 para magkasya yung bagong sensor. So ayan, currently naipasok na natin lahat ng sensor. Ito rin, pasok na natin to. Ayan, oversize na yan. Pasok na natin to. So may nakalagay naman dito, ayan, up. So yan yung nasa taas na part. So pasok natin. Align lang natin. Ayan. Ito yung mga lock niya, yung mga goma. Ayan, pasok lang natin na ganyan. Tapos tulak niya lang hanggang sa mag-lock. Okay, so ayan, napit na natin ng maayos. Ayan yung mga sensor. Ayan, nailapat na natin. Maayos na yung pagkakapasuksok niyan. Ano din to? Ayan. Ayan. So next step natin, yung module dito natin ilalagay sa gilid. So kailangan natin tanggalin to. Tatanggalin natin tong taillight kasi dito natin pagagapangin yung harness. Ayan, tanggal to. Tanggal to. So para matanggal to, kailangan din to tanggalin. Yan. So medyo maraming baklasin.
Then papakita ko muna sa inyo kung paano siya tatanggalin. Yan. Tatlo lang ang tornilyo nito, 1, 2, 3, and then pwede na siyang hatakin. Ito nakaklip lang to, so hatakin mo lang to pataas. Yan. And then ito kailangan mo rin to tanggalin. Yan. So nakaklip lang din to, wala tong tornilyo, hatakin mo lang yan. And then ang tornilyo nito dito tsaka dito sa baba, dalawa lang, then mabubuka mo na siya pag ganun. Okay, so baklasin muna natin para yung mga wire ng sensor pagapang na natin doon, at para ma-testing na natin tong module kung gagana. So yan, so baklas muna natin.